Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, group members, FB followers, FB friends. Magandang umaga po sa atin lahat. And magandang umaga rin sa lahat ng mga dog lover buong mundo, special sa Pilipinas. Okay, mga kadogo, meron po tayong sasagutin na isang simpleng katanungan ni Ma'am Lucy. Meron siyang husky, which is also a male dog, a male adult husky. Ang problema niya, yun sa pinsan niya at binigay sa kanila dahil nag-abroad na yung pinsan. So sila ngayon nag-aalaga, sila mag-asawa. Ang problema niya po ngayon, sila ay nangungupahan lang daw. Nag-ahawl po yung aso. Paano daw po ba mawawala ang pag-ahawl ng husky? May mga bagay po ba siyang dapat gawin para daw po totally mawala ang pag-ahaw ng husky? Yun po ang sasagutin ko, Ma'am Lucy. Okay? Trivia lang po. Ang husky po ay working dog. Yun po ang root word on working dog. It means napaka-energetic nila, mga kadogo. And Ma'am Lucy, ang husky, talagang pinanganak sila, lalo na yung mga pure, pinanganak sila to howl. Nag-howl yun yung way ng expression. Pagsasalita na rin, ganun sila. Kasi, ang source ng pag-howl nila is kulang sila ng attention. Hindi nila ma-release yung energy nila. Kaya dinadaan nila sa howling. Ano na tayo kakain? Hindi po natin totally maaalis ang pag-ahawl ng husky. Husky po sila. Okay? Para naman sinabi ninyo yung pusa, huwag na natin pamiyawin. Alis kung papa-offer na natin, lalabo na, wala na silang sound. Kalokohan naman yun. So, mababawasan po natin ang pag-ahawl ng husky, pero hindi natin maaalis. Okay? Sa anong paraan po natin mababawasan ang pag-ahawl ng husky? Okay, sabi ko kanina sa introduction natin, working dog sila. It means napaka-energetic nila. Yung kasi ang source kung bakit sila nag-ahawl. Pansinin ninyo, mga kadogo. Iwan ninyo yung husky ninyo sa bahay. Totally walang tao, wala siyang kasama. Unang-unang gagawin yan, maglalakad. Tapos pag napansin niya wala siyang makita, nag-ahaw. And worst, naninira ng gamit. Bakit? Kasi nga energetic sila. Gusto nila lagi silang may nakikita, may nakakalaro, may ginagalaw, may ginagawa. O sige, baba ka na muna. Ngayon, bumaba na si Kobe, ayaw na mag-vlog. Sige, doon ka na. So yun, kung po sila wala silang kasama, talagang ganun ang gagawin, nag-ahaw. Kasi nga po, energetic sila. Ang dapat po natin gawin, unang-una po, dapat lagi silang may nakikitang kasama. Sige po, try ninyong iwan. Kahit na sabihin nyo matanda na sa inyo, iwan yan. Kung hindi maninira, mag-ahaw. Kasi gusto nila may nakikita Ang bait ng mga husky, gusto nila lagi sila may companion. Pangalawa, pag tayo mga owner-handler, hindi natin winowalk ang husky. Hindi nila nare-release yung kanilang energy through walking, daily exercise, daily walking, pansinin ninyo. Hindi sila masaya. Ang gagawin nila, kulang pa yun. Kulang yung activity nila for that day kasi hindi sila nag-walk, mag-ahawl sila. Kasi ang husky po, pag siya ay pagod, pag siya ay nakapaglaro, masaya po yan. Hindi po yan nag-ahawl. Kasi kumpleto yung araw niya. Nailabas niya yung energy niya through walking, through playing. Kaya yun ang reason na sinasabi ko, isa sa reason para mabawasan ang pag-ahaw. Bigyan po natin atensyon para laruin, i-walk, especially i-walk. Unang-una, napakaganda ng pag-walk sa husky. Nababawasan yung mga sakit nila sa katawan. Kasi nga, na-exercise sila. At pangalawa, sa katanungan ni Ma'am Lucy, isa po yung sasagot. Mababawasan po ang pag-ahaw ng ating husky pag sila ay nakakagalaw, nalalabas nila yung energy nila to walking, to playing. Isa po yun na major reason para mabawasan ang pag-ahaw ng alaga natin. At iwasan po natin na iwan natin sila sa bahay na walang kasama. Kasi yun sila
pag sila nakakita ng nakaramdam ng boredom, yung wala silang gagawin, walang gumagalaw, nag-ahawl. Yun nga, mas worse naninira. Kaya dalawa po ang importanteng bagay na gagawin natin. Huwag po natin silang hahayaang walang kasama sa bahay para hindi mag-hawl at para hindi manira. Pangalawa, bigyan po natin sila ng attention laruin. Paglaruin, i-walk. Daily walking. Pansinin po niyo kinahaponan, masaya lang siya. At matutulog po yan ng tahimik. At hindi po mag-ahaw, lalo na kung may kasama po sa bahay. Yun na po yung sagot ko doon, Ma'am Lucy, yung dalawang yun. Gawin niyo po yun. Mapapansin niyo hindi po mag-ahawl. Mag-howl man siya kasi nga natural na sa husky ang pag-ahawl. Pero hindi na ganun ka-worse. Kagaya ng sinasabi ninyo. Na from time to time, tanghali, magaling araw, gabi. Sure po yun, talagang mababawasan ang pag-ahawl. Ito si Kobe, hindi na yan nag-ahawl. Mag-ahawl man yan, saglit lang. Lalo na pag dumadaan yung mga dati niyang kakilala. Kasi malapit lang po dito ang unang may-ari sa kanya. At doon siya tumanda, 6 years na doon. So pag minaamoy siya mga kakilala niya, doon sa lumang tinitira niya, nag-ahawl. Parang gusto niya lumabas. Pero after na, wala na. Kasi regular ko po yung nilalagaan, nilalaro, tinatabi. Yun lang naman ang gusto ng husky. Yung meron siyang companion. Kaya, ayun, nabukasan po ang pag-ahaw ng husky. Especially po walking. Kaya saan kami nakakarating. Mamaya mag-i-SM kami yan. Dadali kayo sa SM, sa home park. Para mamaya hapon, pag uwi namin, na-release niya energy na nako, kakain na lang siya tapos matutulog. Hindi siya mag-iingay. Okay po, Ma'am Lucy, sana nakatulong itong simple vlog na to sa ibang viewers natin. Yun po, dalawang bagay na simple-simple gagawin para mabukasan ang pag-ahawl. Bigyan ng atensyon, laruin, ilabas ang energy through walking. Irregular walk natin. Mababawasan po ang pag-ahawl. Okay? Dito na lang po muna tayo mga kadagog. At sa aking mga viewers, salamat po. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at marami pa tayong pag-uusapan sa ating daily vlogs. Dito na lang po. See you next time. God bless. Thank you for watching.